Nawa sa inyo'y manahan. Salita ni Kristong banal, upang siya'y pasalamatan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang kakarapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong pag-usapan ang Ebanghelyo sa umagang ito. Siguro po narinig na ninyo yung kwento na the grass is blue. Sino pong naniniwala na ang mga damo ay kulay asul? O ayan, pwede ko mag-umpisa kasi walang naniniwala. No? Sinabi ng isang hayop, "Grass is blue." Sabi niya doon sa kabayo, "The grass is blue." Sabi ng kabayo, "Yes, it is." Naniwala yung kabayo na ang damo ay kulay asul. Pumunta sa isang donkey. "Hey, donkey, the grass is blue." Ayaw maniwala nung donkey. Sabi ng donkey, "No, it's green." So ang ginawa nung hayop na yon, pumunta sa hari. E dinemanda niya yung donkey. Sabi niya sa hari, ayaw po niyang maniwala sa akin that the grass is blue. Kaya pinarusahan ng hari yung donkey. Kaya sabi nung donkey, "Pambihira naman. Ako na yung nagsasabi ng totoo. Ako pa yung ikukulong.
Kinausap siya ng hari. Kaya kita ikinulong para matapos ang inyong diskusyon. Dahil hindi ka mananalo sa mga taong tanga. Alam mo na ang damo ay green. Alam mo yun. Kung pinipilit ng iba na ito ay blue, so be it. Kasi alam mong ito'y green. Dahil ang mga taong ayaw maniwala sa katotohanan, ang tinitingnan nila ay ang sarili nilang pananaw. Kaya hindi tayo makikipagdiskusyon sa mga taong tangi-A. Mauubos ang energy mo. Pag sinabi niyang pangit ka, huwag ka nang makipagdiskusyon. Ang tawag doon, projection. Yung taong nagsasabing pangit ka, in reality, siya yung pangit. Ayaw lang niyang aminin. Bakit ko po inumpisahan sa kwento? Nakita niyo yung attitude ni Jesus? Hindi siya nakipagdiskusyon sa mga eskriba at pariseo dahil alam niyang it will become useless. Dahil ang mga taong ito'y naniniwalang sila ang pinaghaharian ng Diyos. Naniniwala ang eskriba, pariseo at matatanda ng bayan dahil sila yung aral, dahil sila yung tinitingala sa templo, sila ang may hawak ng katotohanan. Kaya ginamit ni Jesus si Juan Bautista. Kapag sinabi nilang si Juan ay hindi galing sa langit, magiging ipokrito sila. Kapag naman sinabi nilang walang kakayahan si Juan, maraming magagalit sa kanila dahil si Juan ay isang propeta. Ito yung danger ng trap of human opinion. Dahil gusto mong siluin si Jesus sa kaniyang mga salita, kayo yung natatrap sa sarili ninyong mga gwa. Ito yung mga taong sanay na itaas ang mga sarili nila at tingnan ng ibang taong mahina at walang alam. Kaya nga, the authority of Jesus is not open to them. Ang kapangyarihan ni Kristo'y hindi para sa kanila upang maunawaan dahil sarado na ang kanilang isip. Dahil ayaw nilang maniwala sa katotohanang dala-dala ni Kristo. Ang gusto lang nila ay sarili nilang katotohanan. Kaya po ang Ebanghelyo ay nagdadala sa atin ng tatlong bagay. Ang unang bagay ay ang who rules your heart. Who rules your heart? Sino yung mas matimbang sa'yo? Human opinion or connection mo sa Diyos? Anong mabigat sa puso natin? Tayo ba ay mas naniniwala sa mga likes sa Facebook? That's human opinion. Para bang gusto natin i-validate ng iba ang ating emosyon kesa yung ating
koneksyon sa Diyos. Para bang mas nagiging sikat tayo, matapang, matalino sa pamamagitan ng mga sinasabi ng iba. At hindi kailangan ni Jesus iyon dahil sa sarili niyang kapangyarihan, sa sarili niyang authority, siya'y nagsasalita sa katotohanan. Remember, 99% ng makikita mo sa social media are lies. Huwag kayong masyadong magpadala sa social media. Ang ikalawa, intellectual pride versus honest seeking. Nagtatanong ba itong mga eskriba ng may kasamang katotohanan? O sinusubok lang nila ang kaalaman ni Kristo? That's intellectual pride. Dahil nag-aral kami, memorize namin ang mga batas ni Moses. Kaya kami lang ang may karapatang magpaliwanag ng mga sinasabi ng mga propeta. Or naghahanap ba talaga sila ng katotohanan? Sa atin po, mas madalas, we're not looking for truth. Kaya tayo natatrap sa sarili nating ginagawa. Parang isang daga. Di ba yung isang daga nakakita ng malaking balde na punong-puno ng pagkain? Tumalo ng daga doon, tuwang-tuwa siya. Hindi na ako maghahanap ng pagkain. Kaya ang nangyari, kinain niya ng kinain yung nandun sa timba hanggang naubos yung pagkain, namatay siya sa sarili niyang trap. Bakit? Wala na siyang tutungtungan. Bumaba na ng bumaba ang pagkain, hindi na siya makatalon, namatay siya sa sarili niyang trap. Nakakatakot yun. Baka tayo gumagawa ng trap na ikakabahala ng iba, pero sa atin bumabagsak yung trap na ating ginagawa. Always speak the truth para hindi ka matrap sa sarili mong gawa. At ang pangatlo ay mabuhay with divine authority. Anong ibig sabihin ng mabuhay with divine authority? Na ang pinaniniwalaan natin ay galing sa Diyos. Galing sa kaniyang mga salita at hindi sa salita ng tao. Ito yung what is right versus what is popular. Mas madali tayong madala nung popularity kesa kung ano yung tama. That's human weakness. Doon ako kasi popular. Doon ako kasi maraming kakampi. Kahit hindi tama, alam mong hindi tama, pero doon ka pa rin pumapanig. Dahil hindi tayo ka nakarugtong sa authority ng Diyos na nagsasabi kung ano ang tama at kung ano ang moral. I'll give you an example. Di ba't hindi pa pumapasa ang batas tungkol sa divorce at tungkol sa abortion? May batas yan. Naka-file.
Kung ang ating mangbabatas ay inaprubahan ang abortion, makikita nyo siguro ang unang magtatayo ng abortion clinic, Quiapo. Saan ka pupunta? Sa Quiapo. Anong gagawin mo? Imbis na magsimba, sasabihin, magpapa-abort. Legal. Kasi inaprubahan. Pero ito ba ang moral? Ito ba ang tama? Ito ba yung authority na galing sa Diyos? Na ang pagpatay sa tao'y nagiging legal kasi ito ang batayan ng tao, hindi kung ano ang tama na nanggagaling sa Diyos. Kaya galit na galit ang mga eskriba at pariseo dahil hindi nila mabali ang authority ni Kristo. Kaya po, sana mas maliwanagan tayo na sa bawat pagharap natin sa Diyos, sa bawat paghingi natin kung anuman, ipangako nating makikinig sa Kaniyang authority, sa Kaniyang karapatang gumawa ng tama sa ating buhay. Huwag magpadala sa opinyon ng bayan. Masisira tayo. Katulad ng karanasan ni Kristo, mas maraming sumisigaw ng crucify Him kesa sumigaw ng katotohanan. Anong bigat ng Diyos sa puso ko ngayon? Saan nakaangkla ang aking pananampalataya? Sa authority ng Diyos o sa authority ng tao? Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.